You are now watching KG Channel. Hello. Catherine Bernardo pinabura si Daniel Padilla sa kanyang kontrata. Totoong pag-uugali ni Miss Catherine Bernardo lumabas na rin ayon sa mga netizens? Naglipanan na naman sa social media ang mga bashing at hate. Last week kasi nangyari na nga ang contract signing ni Miss Catherine Bernardo sa Star Magic. So right after ng contract signing ni Miss Catherine Plinash na ang mga video greetings mula sa mga nakatrabaho ni Miss Catherine, tapos ang mga malalapit na kaibigan, ang kanyang pamilya, ang syempre naman mga fans niya na laging andyan for Miss Catherine on and off cam. Furthermore, nagbigay ng message si Miss Catherine para sa lahat na nagmamahal sa kanya. Mapapansin din nga na iyak ng iyak ang ina ni Miss Catherine na si Mami Min dahil syempre, mother yan, siya ang unang nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan ng anak at sino ba ang unang tatakbuhan ng anak kung hindi ang ina, kung hindi man ang pamilya, andyan din ang mga totoong kaibigan na pwedeng takbuhan in time of need, especially pag emotional comfort na ang kailangan natin, di ba? So ayun na nga na marami na naman ang mga nasasabi ng mga tao about sa sobrang drama daw ng nangyari sa pagpirma ng kontrata. Sinasabi din na pipirma lang ginawa pang drama. Well kasi ang pinanghuhugutan kasi ni Miss Catherine dyan, nag-celebrate kasi si Miss Catherine ng 20 years sa showbiz industry. Ganun katagal, ilang taon pa lang si Miss Catherine ngayon, 27 years old. So panong hindi siya magiging emosyonal, pati na rin ang nagmamahal sa kanya kung bata pa lang, nagtatrabaho na siya. Pinapasaya na ang lahat at napapanood na siya sa television at young age. Marami nang nakakakilala sa kanya. Naging isang maimpluwensya siyang tao, lalo na sa mga kabataan dahil wala naman napabalita na nag-iskandalo siya kung saan-saan o naging masama siyang tao sa kapwa niya. Kung tutuusin nga mas maraming ang hindi nagawa si Miss Catherine noong bata pa siya na dapat ay ginagawa ng mga normal na kabataan. Pero siya kasi at young age nagwo-work na siya. Well, oo naman, choice naman nila yun ng kanyang pamilya pero naging mabuti rin naman siyang bata at good influence naman siya sa mga bagets noon. Kaya naging emosyonal siya pati na rin ang kanyang ina dahil naalala niya yung mga pinagdaanan niyang mahirap at mga blessings na nare-receive pa rin niya hanggang ngayon despite sa mga ginawa sa kanya ng mga taong pinaglaruan siya. Kasi imagine mo yung maraming taon na kasama mo ang mahal mo sa buhay na pinagkakatiwalaan mo, akala mo mabuti siyang tao, akala mo siya na yung para sa'yo. Pero sa case kasi nila, nagloko ng paulit-ulit kasi ang lalaki, wala pa man confirmation ito from the ex. Pero base sa mga sinabi kasi ni Miss Catherine ang sakit pati sa mga kaibigan niya na pinagkatiwalaan niya at akala niya na totoong tao sila, yun pala hindi rin niya naasahan nung mga panahong nawawala na sa direction si ex. Tungkol naman sa kontrata ni Catherine na pinatangal daw niya si Daniel Padilla, well rights niya yun Siyempre hindi pa masyadong nakaka-move on yung tao at pinipilit niya nang mag-move forward tapos magkakatrabaho sila agad. Parang ang hirap naman siguro yun, enough na yung makailang beses din silang nagkita after ng announcement ng breakup nila after Ruby Domingo's wedding. Up to now, wala nang nabalitang nag-cross ang landas nila ulit ni DJ. Ibig sabihin, kailangan niya ng peace para sa sarili niya muna. At least hindi sila nagpakita ng hindi maganda sa public kasi obviously masakit yung nangyari. Nagpaka-professional lang si Miss Catherine. I'm sure naman kung talagang may pagkakamali si Daniel given na yon na maiintindihan niya yung ginawa ni Miss Catherine. Kung hindi man it's up to DJ, kung di niya matanggap, di ba mas okay na yung nakalatag lahat? Walang kailangan itago sa part ni Miss Catherine dahil yun yung isa sa kondisyon niya, nirespeto lang yon ng mga bosses niya. Alright, ang tatalakayin naman natin ngayon ay nung nag-island getaway. Sila ng mga kaibigan niya, may mga binahagi silang mga photos na nagsasaya sila sa isang bangka or maliit na yacht, naka two-piece kasi dito si Miss Catherine at mga kasama niya. Tapos nag-iinom sila, sa madaling salita, nagkakasiyahan sila. So, tungkol naman dyan, nasa dagat kasi sila nagkakasiyahan. So, akma naman yung suot ni Miss Catherine at mga kaibigan niya sa ginagawa nila at sa lugar nila kasi maliligo sila sa dagat. So, tama naman ang mga kasuotan kasi pag sa beach, mas hindi naman siguro akma kung nakapangtulog o nakagown, di ba? At depende kasi yan sa celebration swak naman yung kasuotan nila kasi nasa beach tapos nagkakasiyahan lang naman sila. Isa pa nasa tamang edad naman sila. Kung uminom naman sila, hindi naman sila siguro wasted after that. Kaya wala naman masama doon. Hindi naman siguro yun pagwawalwal ang tawag doon.
Tungkol naman sa pag-iiba ng ugali ni Miss Catherine, meron kasi video na nagkakasiyahan sila, Miss Catherine, kasama din niya dito yung boss niya sa Kapamilya Network at mga kaibigan at fans. Siyempre, nagkakasiyahan sila. Ginawa na naman ng kwento ito. Ang nangyari kasi dyan, nag-request ang mga tao dun sa party na kung pwede sayawin ni Miss Catherine ang water dance na sinayaw niya noong Christmas special ng Kapamilya last year. Kaya pinagbigyan niya sila at nakijam naman si Miss Catherine at mukha naman siyang masaya at hindi naman mukhang against sa will niya yung ginawa niya. Happy naman siya. Siguro pangit sa mata ng iba kasi hindi sila sanay na ganon si Miss Catherine. Well, kasi sabi niya na new era ni Miss Catherine na ngayon dahil ayaw niya na siguro din maglungkulungkutan at magmukmok. Kaya ang pagbabago niyang ito for her ay maganda sa pakiramdam niya. At masaya siya, yun naman ang importante dun. Hindi naman niya kailangan na i-please niya lahat ng tao para magustuhan siya. Ang importante dyan, wala siyang inaapakan at karapatan din niyang sumaya after all the pain that she's been through. Suportahan na lang natin ang mga kagustuhan nila para magaan sa kalooban ng lahat at hayaan na natin siyang maging masaya dahil wala naman na siyang kailangan pakisamahan at nasa tamang edad na rin siya para enjoyin lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Ano po ang masasabi nyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong payo, opinyon, saloobin, o kuro-kuro, please leave a comment. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos, and don't forget to subscribe. Salamat po.